So what's up? Panibagong video na naman ang ating gagawin dahil sa sobrang dami ng nagtatanong. Anyway, masaya pa rin ako dahil ang daming nagtatanong, nagtitiwala, naghahanap, naghihintay ng kasagutan galing sa atin. So mga kamanok, wag na natin masyadong patagalin para medyo makarami-rami tayo ng tanong na sasagutin. Ang unang katanungan ay galing kay Nico Sarita. Ayan, mega shoutout sa iyo, Nico. Ito yung tanong mo. Idol, tanong ko lang, kung ano ang diskarte kung may pupuntahan ka na pasyalan at aabutan ka ng gabi, tapos naka one day one eat ka halimbawa, abutan ka ng 6 p.m. or mahigit pa. Anong dami ang pakain sa ating mga nokis? Okay? So advice ko po lagi sa inyo na ang inyo pong one day one eat, inyo pong i-schedule ng 3 p.m. 3 p.m. ng hapon. Okay? 3 p.m. ng hapon. Okay? So, ganito po mga kamanok. Kung feeling mo gagabihin ang iyong magiging pamamasyal, so bago umalis, 12 p.m., 12 p.m., magbibigay ka na ng pagkain. Ganyan po ako. 12 p.m. nagbibigay na po ako ng pagkain at tinitingnan ko po yung ipot nila. Sa oras na yon kung sila ba ay kailangan ng pakainin or something na gano'n na ba karami or hinihipo ko ang butse. Pag kukunti na po, kinukwenta ko na po kung gano'n po karami ang aking ibibigay na pagkain. Halimbawa, magbibigay ako ng pagkain ng alas 12 ng tanghali, then makikita ko na aabutin ng gabi or something na expected na gagabihin talaga. So nagko-compute na po ako diyan ng 30 to 40 grams. Okay? Goods na po 'yun hanggang gabi. Hanggang 8 or 9. Okay, ngayon, pagka medyo ma-extend pa, nagdadala po ako ng saging na hinog. Okay? Kung kinakailangan nating pakagatin, papakagatin natin patukain. Meron kasing nag-comment dito dati na hindi daw po kumakagat yung manok. Kung kinakailangan po nating patukain ng saging, patutukain po natin. 2 tuka po ng saging. So, yun po ay po pwedeng mag-extend na po ng 1 to 2 hours yung ating mga manok. And syempre, monitor din natin yung droppings. Sa droppings tayo magbe-base kung nasaan na ba, gano'n na ba karami yung nandoon sa butsin yung pagkain. Okay, ganito po. Habang malaki pa po yung droppings nila, ibig sabihin, may laman pa po yung kanilang butse. Pag po yung kanilang droppings ay paliit na ng paliit, ibig sabihin, nauubos na po yung pagkain doon. Okay, ngayon, pag lumabas po yung sickle droppings, yung malapot na mabaho, parang peanut butter, so may 10% pa pong laman yung kanyang butse. Ibig sabihin, after half hour or 1 hour, mag-aano na po yan, mag-urates na po. And advice ko po mga kamanok, kung halimbawa na nag-ipot na po siya ng sikal, yung parang peanut butter, at nafe-feel mo 2 oras pa, magbigay ka ng pagkain sa kanya para ma-extend. Kasi after a half hour, kailangan po, okay, ano na siya kailangang may-empty na siya. After a half hour or 1 hour, may-empty na siya. After ng sikal, mag-urates na siya. Okay, at saka yung mga manok natin, blacks or sweaters, may kani-kanila po yung gustong, paano ko ba sasabihin? Meron silang gustong pagkain na dapat meron sila pag sila po ay mamasyal na. Okay? Kagaya ng blacks, kailangan nila, kahit sila ay medyo busog pa, okay sa kanila yon. Doon sila kumukuha ng energy para sila is mag-enjoy sa pamamasyal. Pero yung mga sweaters, gusto nila, walang laman. May mga ganyan Kaya, i-feel po ninyo kung saan po nag-i-enjoy ng pamamasyal yung inyong mga manok para makuha nyo rin po yung tama na healthiness nila. Yun po ang akin. Ang mahalaga lang po dito mga kamanok, observation, magdala kayo ng pagkain for troubleshooting, kasi mahirap naman Kita mo na may empty na yung manok, wala kang pagkain dala. Ano mangyayari? So, advice ko, magdala ka ng pagkain, saging, painom. Ang magandang painom, magdala ka ng sariling tubig ninyo galing dyan. Okay? Huwag kayong magdadala ng huwag po kayong kukuha ng tubig doon sa mismong pasyalan ninyong pupuntahan. Kasi magbabago po yung kanyang absorption. Pero kung yung tubig ay galing po dito sa farm, sa backyard ninyo, hindi po sila maninibago. Kasi, tingnan nyo ang tubig na iniinom ng inyong manok sa farm or sa backyard ninyo ay galing sa tap water, sa gripo.
Tapos pagdating doon, iba po yung bacteria content na meron sa tubig. Pag uminom yung manok, mababago na po yun. Kaya ako, pag may pupuntahan akong pasyala, nagdadala ako ng tubig. Kung yung manok ko nasanay sa tap water, nagdadala talaga ako sa galon or sa tumbler ng tubig for emergency use. Kung halimbawa kulang, dry up yung ipot, yun ang ginagamit kong painom para hindi po nag-a-adjust yung manok. Kasi po yung mga maliliit na bagay na ganon, maaari din pong pagsimulan po ng stress ng ating mga manok. Kung bakit hindi magtutunaw, okay, hindi po magda-digest ng maayos, ganun po mga kamanok. Pero yung tanong mo, paano kung hindi natin ni-expect na yung pamamasyal natin na abutin ng gabi? Siyempre, pag namamasyal tayo, minsan inaabot talaga ng gabi. So magdala po kayo ng pagkain, hinog na saging, tsaka painom. Yun lang po yun. And ang susi, keen observing. Okay? So, Nico Sarita, sana makatulong. Alright? So, next question mga kamanok. Galing kay Alvina Belino. Ayan, sir, sa mga powder na after na mahalo sa tubig, ilang araw ba ang limit na pwede siyang ipainom sa manok? Hindi po araw, oras lang po. Okay? So mga kamanok, gusto ko lang sanang linawin yung mga powder, supplements, electrolytes, vitamins na inyong ibinibigay, once na mahalo po yan sa liquid or sa tubig, after 4 hours, kailangan nyo pong palitan. Napapanis po yan mga kamanok. Napapanis po yan. Pag po yan ay nainom ng inyong mga sisiw, baby stags, lalo pat nainitan, lumipas na nga ang maghapon, kinabukasan nainitan na, pinainom nyo pa, possible magkasipon ng manok, magkasakit kapag kaganyan. So bilang isang breeder na nagmamahal sa kanyang mga alaga, every 4 hours, hanggat maaari, konti-konti lang ang pagtitimpla para hindi po tayo magastusan ng malaki. So yun po mga kamanok. Every 4 hours ang pagpapalit ng vitamins sa ating mga alagang mga manok. So next question. Ayan, so galing kay Lorenzo. Ayan, 3 araw na hindi papakainin ng manok. Sa ika-4, saka pa lang magpapakain kung galing tayo ng pasyalan. So, ang tamang sagot dyan is sa ika-4 na araw po sa umaga. Maagang-maaga po kayo magbigay ng hinog na saging sa kanila. So, soft feeding lamang po. Konti lamang po. Huwag susobrahan. Kasi nga po, galing po sila sa fasting. Fasting po kasi pag hindi natin binibigyan ng pagkain, wala pong problema doon. Okay? Pwede naman, ilang patak ng Reload Plus para hindi ma-dehydrate yung manok. Pero sa ika-4 na araw, hinog na saging po ang ating ibinibigay para po hindi po mabigla, baka po hindi magtunaw, dagdag isipin. So next question. Ito galing kay Emma Dadula. Ayan, so sir, baguhan pa lang akong nagbi-breed. Yung pagbabaksin po ba ay hindi na yun uulitin pag-vaccine? Kahit mga malalaki na yung alaga ko. Okay, merong ilang inuulit, kagaya ng coryza vaccine, kasi yan po ay nangyayari at nauulit po yung pagkakasakit ng coryza, yung pagluluha ng mga mata kahit malalaki na po sila. So, every 6 months, pwede tayo mag-booster ng coryza, okay, para po sa safety lang. Pero yung una, yung mga kagaya ng NCDB-1B1, Gumboro, Colpax, kahit hindi na po yun ulitin. Kasi hindi naman po yun tumatama ulit eh. Right after na pag malalaki na sila, hindi na po. Ang kinakailangan na po natin dito is protection sa sipon, sa halak, at sa pisik. So yung coryza, makakatulong po yun pag nag-booster po kayo niyan kahit malalaki na po sila. Pero in overall, hindi nyo na masyadong kailangan ulitin pa yung mga naunang vaccine pagdating sa inyong mga alagang malalaki na. Alright? So next. Ito galing kay Oliver Sibayan. Ayan, so lagay mo din idol kung saan po ipapatak o ibibigay ang injectable na vaccination program. Okay, so kapag po live vaccine, okay, aking liliwanagin ko lang. Pag mga live vaccine po, yung mga hinahalo sa mga diluent na kulay asul, yan po ay live vaccine for droppings sa mata, sa ilong, sa bibig. Yung NCDB-1B1, pwede sa ilong, pwede sa mata, pwede sa ilong, pwede sa bibig. Yung Gumboro, advisable sa bibig para mabilis pong dumaloy hanggang doon sa pinaka-puwet ng manok. Okay, pwede rin naman sa ilong, sa mata, pero advisable sa bibig. So, ang Fallpax, pinch po sa wing web. Pinch. Ibig sabihin, tinutusok po natin yung po kasi ang paraan kung paano i-administer ang
Fowlpox vaccine. Tapos, ang Gumboro booster, ganun din po sa bibig. Tapos, ang Coryza, killed vaccine, so intramuscular. So, yun lang po. Hanggang doon lang po muna ang pagbibigay ko sa kanila ng vaccination. Ganun lang po kasimple. So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok, ang ilang mga katanungan na sinagot natin and hopefully makatulong po ito sa mga newbie, baguhan na nagtatanong dito kung paano ba mag-vaccine ng kanilang mga manok o mag-alaga ng manok. So, mga kamanok, magtanong lang po kayo gaya ng mga katanungang nauna. Gagawa ko po ng video ng inyong mga katanungan para sa inyo. Kahit ano, pag-usapan natin niya. Kung hindi ko man alam, hahanap tayo, gagawa tayo ng paraan para masagot yung katanungan ninyo. Kung kailangan natin magtanong sa mga kaibigan natin sa farm, mga veterinaryo, gagawin po natin. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Bye.